ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bihira ang mga taong aamin na sila'y may pagkakamali. Hanggat maaari itatago natin ito dahil para sa atin nakakahiya kung bungkalin ito ng ibang tao. Ikaw kabarangay, handa mo bang ikwento ang iyong pagkakamali? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lizzie, isang sexy, maganda, proud online seller at kabit ng Cavite. Ako po ay 35 years old at alam kong maraming magagalit sa inyo dahil sinabi ko pang proud akong kabit. Nung una, kinakahiya ko rin naman po ito. Pero nang tumagal ay nagawa ko ng tanggapin. Maintindihan niyo ako kapag umabot na kayo sa dulo ng aking kwento. Sa ngayon ay gusto ko lang munang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng kaibigan kong si Rica. Mas bata siya sa akin ng 5 taon at tulad ko ay isa rin siyang proud kabit ng Cavite. Huwag niyo rin sana siyang husgahan. Tulad ko ay meron din siyang kwentong ibabahagi sa inyo. Tuwing Martes ay palagi kaming nagkikita ni Rica sa bahay ko para mapag-usapan namin ang update sa pagiging kabit namin. Wala naman kaming ibang kakampi dahil sa pagiging kabit namin. Kaming dalawa na lang ang pwedeng magkampihan at magkaunawaan sa sitwasyon namin. Tuwing Martes ay malaya naming napag-uusapan ang lahat ng tungkol sa pagiging kabit namin. Hindi namin hinuhusgahan ang isa't isa. Andun kami para yakapin ang pagkatao namin. Andun kami para makinig at hindi manumbat kung bakit namin nagagawa mga bagay-bagay dahil sa pagmamahal. Parte ng aming Martes ang pag-inom ng gin pomelo. Lagi na yung nakahanda. Dagdang pampalakas kasi yon sa loob sa amin para umamin sa mga nagagawa namin. Hindi naman kasi ganon kadaling aminin ang lahat, Papa Dudut. Kaya kailangan namin ng tulak ng gin pomelo. Ilang taon na namin ginagawa yon, ilang taon na rin kasi kaming kabit ng kaibigan ko. Naparami ang gawa ko ng gin pomelo Habaan natin ang usapan para maubos to. Mabuti na lang at day off natin bukas. Sakit ito sa ulo sigurado. Pero mas nakakasakit ng ulong ikukwento ko sa'yo ngayon. Tungkol kay Angelo yan, no? Aba, meron pa bang iba? Kaya mo dinamihan tong gin pomelo kasi alam mo nang mahaba-haba talaga ang usapan. Gets mo na yun? So anong update dyan sa kabit mo? Naging customer ko ang misis niya. Ang daming binili mga imported chocolate sa akin. Hoy, delikado yan! Hindi kaya alam na niya? Hindi rin. Chinek ko yung Facebook activities niya Naghahanap talaga siya ng mga imported chocolates para irigalo sa mga bata sa family reunion nila. Nakakatawa. Bakit kaya hindi ka nalang ni-recommend diretso ni Angelo? Pinahirapan pa niya maghanap ng tsokolate yung misis niya online. Parang sinasadya nga ng tadhana na idiretso na sa akin yung misis ni Angelo. Parang may gustong patunayan sa akin. Parang gusto na akong patigilin sa pagiging kabit ko. Ang tanong, titigil ka ba? Syempre hindi. Hindi naman ako nahuli. Pero alam mo na konsensya ako ng slight Teka, nasusobrahan ka na yata sa gin pomelo Tinatamahan ka na ng konsensya Loka? Ay, kasi naman, mabait naman pala yung asawa ni Angelo. Sobrang friendly. Sana man lang binigyan mo ng discount yung mga binili niya sa'yo para pang bawas kasalanan sa kanya. Ginawa ko na yan. Ayaw tanggapin yung discount. Alam daw niya na mahirap magnegosyo. Dinagdagan pa nga yung bayad sa akin. Naaliw daw siya sa akin Maaliw pa kaya siya kapag nalaman niyang ikaw ang kabit ng asawa niya? Hindi niya malalaman.
Binlock ko na siya sa Facebook after niya magbayad sa akin. Para ka namang scammer niyan. Nang block after magbayad ng biktima. Hindi ko naman siya ni-scam, no? Pinadala ko pa rin yung chocolates. Dinagdagan ko pa nga eh. Pero in-scam mo pa rin yung asawa niya. Kaya ka ng block. Ang linis mo ah! Hoy, di ko sinasabi yan ha. Bilang kabit na katulad mo, alam kong mansyado na rin ako. Ano naman update kay Harvey mo? Ayun, tagapayo pa rin tuwing nagkakaroon sila ng problema ng misis niya. Kabit na, love advisor pa? Sobrang swerte naman sa'yo ni Harvey. Ano ba raw yung problema na naman nila ng asawa niya? Nangangalabit daw si Harvey, panay daw ang tanggi ni misis. Nung umulit ng mga labit si Harvey, bigla raw siyang hinampas ng cellphone ni misis. Anong in-advise mo? Wala naman. Sabi ko kung kailangan niya ng makakalabit na hindi tatanggi, alam niya kung saan ang address ko. Yan ang gusto niya sa'yo eh. Very generous ka pagdating sa pangangalabit. Yun naman kasi ang role natin bilang mga kabit. Tayo ang taga-provide ng mga bagay na pinagdadamot na ng mga misis nila. Pero at the end of the day, doon pa rin naman sila umuwi. Yung mga asawa pa rin ang pinipili. At tayo, saka lang tayo pipiliin kapag wala na silang peace of mind dun sa mga misis nila. Pero aalis din sa atin kapag nagkaayos na sila. Dapat may sweldo tayo mga kabit. Hindi kaya biro maging kabit. Dapat may benefits din at 13th month pay. Kaso wala eh. Puro pagpapaasa lang at sama ng loob ang ibinibigay sa atin. Kahit hindi akinse at katapusan. Nag-cheers pa kaming muli sa iniinom naming gin pomelo. Pagtapos lang yun ng usapan namin at pagdadrama. Kapag umabot na kasi kami sa punto na naaawa na kami sa mga sarili namin bilang mga kabeta ay saka namin yon ititigil sa pamamagitan ng pag-cheers. Pagkatapos noon ay may pag-uusapan na naman kaming iba. At kapag nararamdaman namin kulang pa at kailangan naming ituloy ang usapan tungkol sa mga kabit namin, saka kami magsasaling muli ng gin pomelo. At saka isa sa amin ang magbubukas ng topic sa mga kabit namin. Papadudot ganon ang naging cycle namin tuwing Martes. Sa loob ng ilang taon naming pagiging kabit papadudot, kasangga namin ni Rika ang isa't isa sa lahat ng bagay. Kami talaga ang magkakampi. Kami lang ang nagkakaintindihan. Nakilala ko at naging kaibigan si Rika noong nagtrabaho ako sa opisina nila. Nag-resign din naman ako dahil hindi ako yung tipo na gustong manatili sa loob ng opisina for more than 8 hours. Gusto ko ay hawak ko ang oras ko. Gusto ko ako ang boss ko. Kaya nag-resign ako at nagnegosyo na lamang. Maayos naman ang mga naging negosyo ko mula sa pagbebenta ng chocolates, beddings, mga class A na sapatos at bag. Isa rin akong agent para sa mga travel tours. Sideline ko rin ang pagbebenta ng insurance. Kontento naman ako sa tinatakbo ng career ko at nagpaka-busy ako sa mga trabaho ko para maiwasang isipin na isa lamang akong kabit. Kumbaga, escape ko ang trabaho ko sa realidad na isa akong kabit. Takas ko rin ang araw ng Martes kung saan ay nakakasama ko si Rika. Isang Martes ay may dinala at pinakilala sa akin si Rika, si Cherry. 25 years old katrabaho ni Rika at isa ring kabit, Papa Dudut. Lizzie! Oh! Ano? Ready na ba yung gin pomelo natin? Late ka ha? Kanina pa kita hinihintay. Tunaw na yung mga yelo para sa gin pomelo natin. Dumaan pa kasi kami nitong si Cherry sa pharmacy. May binili lang. Hi, Lizzie. Hi. Huwag ka nang mahiya kay Cherry. Kabit din yan. Kaya ako sinama rito. Patikimin na natin ng gin pomelo. Upo ka na ron sa sofa, Cherry, nang masimulan na nating maglasingan. Kabit ka rin? Iko-congratulate mo ba ako? Last week lang nalaman ni Cherry na kabit siya. Kaya ako nakumbinsi ni Rika na pumunta rito. Madadamayan niyo raw ako. Madadamayan at hindi huhusgahan. Umupo ka na dyan para makainom ka na ng gin pomelo. Usog ka, Cherry. Tabi ko sa'yo dyan sa sofa. Alam mo ba, pinakamasarap gumawa ng gin pomelo si Lizzie. Siya ang pangbato ng barangay nila sa paggawa ng gin pomelo. Matikman nga.
Pag natikman mo ang gin pomelo ko, baka lalong lumakas ang loob mo na maging kabit. Hindi lang lalakas ang loob, baka ma-inspire pa lalo na maging kabit. Ang supportive pa naman namin sa mga katulad naming kabit. Diba, Lizzie? Welcome to the club, Cherry! Ay. Pwede na bang magkwento? Aba, matapang tong bagong recruit mo, Rika, ha? Hindi pa nakakainom ng gin pomelo. Malakas na ang loob na magkwento. Kailangan ko kasi na masusumbungan. Magsumbong ka lang. Kaaway ng buong mundo, mga kabet, maliban sa aming dalawa ni Rika. Kakampi kami ng mga kabet. Tamang tao talaga ang mga nilapitan ko. Ikwento mo na, dali. Magsasalin lang ako ng gin pomelo. So ano bang kwento, Cherry? Akala ko siya na eh. Yan din ang linya namin dati. Typical na linya ng mga kabit na nabigla. Di ko naman alam na may asawa na pala siya. Gasgas na yung linyang yan. Ginamit na rin namin yan dati eh. Akala ko naman hindi niyo ako i-judge. Uy, hindi ka namin ginajudge, ha? Nakaka-relate lang kami sa'yo. Kasi kung ano man ang sinasabi mo ngayon, nasabi na namin yan noon. So hindi na pala ako special, ganun? Hindi naman tayo magiging special kahit kailan. Pwede bang malaman ko anong pangalan ng kabit mo, Cherry? Saka ko nasasabihin, blind item muna siya ngayon. Nakilala ko siya sa isang group sa Facebook. Nag-offer ng tulong sa akin hanggang sa ma-fall ako sa kanya. Facebook? Hindi mo man lang in-stalk bago ka kinilig sa kanya? In-stalk ko. Wala naman ako nakita. Walang nakita? O may ayaw ka lang makita? Nasaan na ba yung gin pomelo na binibida nyo? Kanina pa natutuyo yung lalamunan ko. Hindi nyo naman ako sinasalinan. Oh, shot na! Nagets na namin si Cherry kung iniba na kagad niya ang usapan papunta sa gin pomelo. Ganon din naman kami ni Rika. Kapag mabigat na ang nakakatakot na ang susunod naming sasabihin, si gin pomelo na, doon na kami babanat. Hinayaan lang namin si Cherry papadudot at hindi na muna kami nagpakwento sa kanya. Pero para gumaan ang pakiramdam niya at hindi niya lalong sisihin ang sarili niya, nagkwento na lamang kami ng ibang experiences namin sa mga unang buwan na naging kabit kami. Magagaan lang na kwento para mapatawan namin siya kahit papaano. Natapos na nga ang mga kwento namin ni Rika. Pero hindi na tinuloy ni Cherry ang sa kanya. Nagsabi na lamang siya na babawi na lamang sa susunod na Martes. Doon na nga siya naging desidido na mapasama sa grupo namin ni Rika. Nagkwento na lamang si Cherry tungkol sa kinalakhan niyang pamilya. Napapaligiran pala siya ng mga kabit. Naging kabit din ang kanyang nanay, kabit din ang kanyang kapatid. Doon na namin siya naintindihan. Dahil maski kami, lumaki rin kami sa pamilyang hindi ikinakaila ang pagiging kabit. Siguro yun na ang naging normal para sa amin, kaya nadala namin yun hanggang sa pagtanda. Hindi namin nakitaan yun ng mali dahil doon kami nasanay. Maliman sa paningin ng iba pero nag-i-exist ang ganong isyo sa mga pamilya. Sa pagpapatuloy ng aming kwento, malalaman nyo ang iba't ibang naging dahilan namin kung bakit namin naisipang maging kabit at ipagpatuloy yon kahit alam naming may mali. At sana sa paglalahad namin maunawaan nyo kami at hindi husgahan. Tara, gin pomelo pa! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan pa ng mga araw, papadudot ay naging parte na ng aming Martes si Cherry. Kasama na namin siya sa gin pomelo sessions namin. Walang palya na ang pagpunta ni Cherry sa bahay ko para makipag-inuman at makinig sa kwentuhan namin ni Rika dahil sa mga kabit namin. Pero matipid pa rin siya sa mga detalye sa pagiging kabit niya. Ayaw pa rin niyang magkwento sa amin tungkol sa kabit niya. Hindi naman namin siya pinipilit. Alam ko ang pakiramdam niya. Nung nagsisimula rin ako sa pagiging kabit ko ay ayaw ko ring magtiwala sa iba. Ayaw kong subukang maghanap ng mga taong uunawa kung bakit yon ang landas na pinili ko. Hanggang sa dumating si Rika sa buhay ko.
Pinakita niya sa akin na kahit kabit ako ay hindi naman ako sobrang samang tao. Yon ang balak naming ipaunawa kay Cherry. Na kahit kabit siya ay merong makikinig at uunawa sa kanya. Hindi siya aawayin at hindi siya huhusgahan. Papakinggan siya at ipaparamdam sa kanya na tao lamang siya para malito at magkamali. Pinaramdam namin sa kanya na kailangan lang niya ng mga tamang tao na makakaintindi nun. At andun kami ni Rica para gawin yon. Siguro may ilang Martes din ang lumipas bago tuluyang nagtiwala sa amin si Cherry at nagulat nga kami noong bigla na lamang nag-reveal si Cherry sa kwento ng pagiging kabit niya. Hindi namin alam kung napasobra sa gin pomelo o napasobra lang ang lungkot ng kanyang puso. Kahit ano pa yon, pasalamat na lang at nagtiwala na siya sa amin sa wakas, Papa Dudut. Kanina tumawag sa akin si Angelo. Hindi ko sinagot. Wow! Pahabol ng ate mo? Ikaw na ba ang legal wife? Uy, kahit kabit ako dapat rin akong hinahabol, no? Baka hinahabol ng panghuhusga. Lizzie, lumalaban na sa asaran tong si Cherry, oh. Oo nga eh. Akala mo hindi kabit? Sino bang kakampi mo ha, Cherry? Kami mga kabit o yung mga legal? Eh di syempre kayo. I mean, tayo. Kabit din pala ako. Sorry, ang bilis kong makalimot. Nasobrahan na naman yata ako sa gin pomelo. Sairin mo na kaya tong natitirang gin pomelo sa pitchel. Baka sakaling maitula ka na nito para magkwento. Huwag mong pilitin, Rica, kung hindi pa kaya. Ako na lang ang uubos ng natitirang gin pomelo. Marami pa akong ikukwento tungkol kay Angelo. Sige Rica, ibigay mo na lang kay Lizzie yung natitira. Di ko na kailangan yan para magkwento. Magkukwento ka na? Sa wakas! Anong pulutan ang gusto mo? Libre ko! Umaapaw na rin kasi tong nararamdaman ko. Parang makakaginhawa kapag nagkwento ko. Yan naman kasi yung sinasabi namin sa'yo dati pa. Ready na? Brian ang pangalan niya. At tama kayo nung sinabi niyo sa akin na hindi ko ginalingan ang pang-i-stalk sa kanya kung single ba o kung may asawa na siya. Sinadya ko yon kasi gusto ko na siya eh. Kaya bulag-bulagan ka, ganon. Kahit alam mo may posibilidad na may asawa na siya, hindi mo pa rin inalam. Pag naunahan ka na kasi ng kilig, tanga-tangahan ka na lang din talaga. Relate much. So kailan sinampal sa'yo ng tadhana na may asawa na pala yung Brian? Nung nagsimba ako at nakasabay ko sila sa misa. Buti ka pa nakakapasok ka sa simbahan. Kami ekis na. Parang ang dumi na kasi namin para pumasok doon. Pero eme lang. Huwag kang mag-alala. Huminto na rin ako nung nakasabay ko sila nun. Paano ba ang eksena? Katabi ko ang asawa niya sa simbahan. Hindi ko alam na siya na pala yun. Maganda ba? Parang santo yung muka. Walang-wala ako. Maganda ka rin naman ah. Pero hindi kasing ganda niya. Kaya ako nagtataka kung bakit nagawa pa ni Brian na lokohin yung asawa niya. Minsan kasi wala na lang sa itsura. Nasa performance na. Ang ibig kong sabihin, nasa galing na lang nating mga kabit kung paano alagaan ang pride o ego ng mga kinakabit nating lalaki. Yun naman ang gusto nila. Yung mararamdaman nilang lalaking lalaki sila. Yung hindi laging pinupuna yung mali nila. Yung halos sambahin na sila, yun ang kailangan nila. Correct. Mukhang masustansya tong pomelo na hinalo mo sa gin, Lizzie, ha? Ang brainy na ng mga sagot mo. So paano na dumating sa eksena si Brian? Late dumating si Brian. Nagsimula na yung misa nung dumating siya tapos tumabi sa asawa niya. Doon kami nagkatinginan. Para siyang nakakita ng multo nung nakita niya akong katabi ng asawa niya. Anong reaksyon mo? Ganun din pero mas nonchalant lang ng konti kesa kay Brian. Ay, hindi ko makakalimutan nung nagsabi na kami ng peace be with you sa isa't isa. Halos hindi ko matignan ang asawa ni Brian. Ang ganda pa naman ang ngiti niya sa akin.
Paano mo lulunukin yung peace be with you na inoffer sa'yo ng asawa niya? Eh ikaw yung nagbabadya na sumira sa kapayapaan nilang mag-asawa? Rika, kung payapa ng pagsasama nilang mag-asawa, bakit pa gagawing kabit ni Brian tong si Cherry, di ba? Sa bagay. Ang pinakamasakit pa sa misa na yon, nang makita ko silang naghalikan. At hindi man lang ako nagawang sulyapan ni Brian para ipakitang nakokonsensya siya. Ay, hindi ko na pinatapos yung misa. Umalis na ako agad. Last na pagsisimba ko na yon. Paiyak na noon si Cherry habang tinatapos ang kanyang kwento, Papa Dudut. Kaya naman nilihis na lamang namin ni Rika ang usapan at nagpuntang muli sa mga kabit namin. Nag-share kami ng mga nakakatawang moments na kasama namin sila. Kahit papaano ay gumaan naman ang pakiramdam ni Cherry sa mga narinig niya. Nakalimutan niyang saglit ang kabit niyang si Brian. Nakaramdam ako ng awa para kay Cherry. Yun ang unang beses na naging kabit siya at ang bilis lang din niyang nahuli. Kaya alam kong mahirap yon para sa kanya. Dagdag pa niya, tinawagan pa nga siya ni Brian pagkatapos ng misa. Sinubukang magpaliwanag. Hindi malakinggan ni Cherry ang paliwanag ni Brian dahil nasasaktan siya. Pero hindi niya iniwan si Brian, pinagpatuloy niya. Gusto na lang daw magpanggap ni Cherry na kunwari ay wala siyang nalaman. Pinagpatuloy nila ang namamagitan sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Naging mas lalong maingat ang pagtatagpo nila. Madalas sa malayo sila nakikita, namamasahe pa ng malaki si Cherry para lamang makasama itong si Brian. Nainis na lamang kami ni Rika sa mga nalaman namin dahil dapat ang gumagastos noon ay si Brian at hindi si Cherry. Dahil higit kanino man, si Brian ang mas nakikinabang sa namamagitan sa kanilang dalawa. Pero wala namang kaso yon para kay Cherry, basta ang importante ay hindi sila mahuli. Kaya lang mukhang hindi umaayon ang tadhana sa kanila, Papa Dudut. Mukhang hindi sila habang buhay na makakapagtago sa sitwasyon nila. Isang Martes ng gabi, nagkwento na naman si Cherry at nalaman naming nakakatunog na ang asawa ni Brian. Kami na ang kinabahan para kay Cherry dahil sa mga nangyayari, Papa Dudut. Mugto ang mga mata, Cherry ah. Mukhang nagkatampuhan kayo ng Prince Charming mo ah. Shut na! Hindi kami nagkatampuhan. Pero malapit nang magkahulihan. Ha? Nakatunog na ba yung legal? Oo. Paano? Chika mo naman. Kagabi ko pa to pinoproblema. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mag-share ka sa amin para matulungan ka namin. Expert na kami sa pagiging kabit. Kung ano man na nangyari sa'yo, malamang na-experience na namin yan noon. Aksidenteng nag-like ng lumang post ko ang asawa ni Brian. Hindi nakalock yung Facebook mo? Hindi. Kailangan ba? Kapag kabit ka, mag-private ka ng Facebook at ibang social media accounts mo. Kung hindi ka nang i-stalk, malamang yung legal ang gumagawa nun. Huwag kang kampante. Pero kasi hindi ko pwedeng i-private ang Facebook ko. Kumikita rin ako sa pagpo-post ng reels eh. Okay lang sa'yo na mahuli ka ng legal wife kaysa bitawan mo yung pagpo-post ng Facebook reels? Tama kami ni Rika, Cherry. Maging maingat ka. Marami ang nauhuli dahil sa Facebook. Nagpo-post ka ba kung nasaan ka tuwing magkikita kay ni Brian? Kapag maganda lang yung lugar na pupuntahan namin, para nga may kita ako sa Facebook reels. Mali ka ron! Yun! Marami ka pa talagang kailangan matutunan sa pagiging kabit. O anong gagawin ko? Una, pumayag ka nang i-private ang Facebook mo. May option para i-lock mo yung account mo. Yun lang ang pwede maging option mo ngayon. Yan ang option para sa ating mga ginagawa lang na option. Char! Sorry, nagawa ko pa talaga magbiro. Kabado ka na kasi, Cherry. Sino ba naman kasing hindi kakabahan? Ayoko magkabukingan.
Mag-lie low muna kayo ni Brian. Huwag muna kayo magkita. Pero sa malayo naman kami magkikita. Hindi kami mahahanap ng asawa niya. Kahit sa buwan nyo pa balak magkita, kapag ang legal nagduda, mahahanap pa rin niya kayo panigurado. Huwag nang matigas ang ulo, Cherry. Gets namin na hindi mo kayang kumawala kay Brian. Pero pag nagkahulihan, ikaw ang pinakadehado rito. Bakit ako? Dapat nga si Brian ang pinakamalintikan dito. Siya tong nanloloko ng asawa niya. Pero hindi yun nakikita ng mga tao. Para sa kanila, lalo na sa mga kapwa natin babae, tayong mga kabit ang pinakamali. Sa sobrang galit nila sa atin, wala na sila halos maiwang galit dun sa lalaking nagloloko. Maaabswelto pa bigla. Ang masakit dyan, papatawarin pa yung lalaki ng legal wife. Tapos tayong mga kabit, habang buhay niyang isusumpa. Parehas lang kami ni Brian na mali. Pero ikaw lang ang iiwan sa ere sa pagkakamaling yun. Kung magkahulihan man, pwede pang patawarin ng asawa niya si Brian. Pero ikaw, wala na. At habang buhay ka ng mansyado sa pagiging kabit mo. Kahit anong gawin mong pagbabago, kabit ka pa rin. Kabit pa rin ang tingin ng lahat sa'yo. Hindi para sa mahinang sikmura ang pagiging kabit, Cherry. Kaya dapat asahan mo nang wala kang magiging kakampi. Maliban sa amin. Kaya makinig ka sa mga payo namin dahil kami lang ang makakatulong sa'yo. Kami lang ang kakampi mo. Tahimik na ninamnam ni Cherry ang huling sinabi ko, Papa Dudut. Alam niyang mapait at mahirap na lunukin ang mga bagay na yon, pero kailangan. Natahimik na kaming tatlo pagkatapos noon. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Nilantakan na lang namin, Papa Dudut, ang pulutan at sinaid na ang gin pomelo sa pitsil. Maya-maya pa'y narinig naming tumatawag si Brian sa cellphone ni Cherry. Pero hindi yon sinagot ni Cherry at natuwa kami ng palihim na nakita namin si Rika. At least natuto na kahit papaano si Cherry. Hanggang sa biglang nagsalita si Cherry at sinabi niyang hindi muna siya magpapakita kay Brian. At pagkatapos noon ay nagpatulong siya sa amin kung paano ipaprivate ang kanyang Facebook account at ibang mga social media accounts. Gusto niyang i-block ang asawa ni Brian pero inutos naming huwag niyang gawin yon dahil mas lalo lang makakatunog ang legal wife niya. Papa Dudut, bigla ko naalala ang unang beses na naging kabit ako. Wala na akong kaalam-alam noon, magaling magtago ang naging kabit ko. Gumamit pa nga siya ng ibang pangalan para hindi ko siya mahuli. Pinangakuan ako ng kasal kaya masyado akong nabulag at hindi ko nakita na paraan lamang pala niya yon para hindi ako maghinala sa kanya. Hanggang isang araw ay nakita ko silang mag-asawa nagyayakapan. Nakita rin niya ako pero hindi niya ako pinansin. Hindi na siya nagparamdam pa sa akin pagkatapos noon. Lalo na noong humingi pa ako ng eksplanasyon sa kung bakit niya nagawa yon sa akin. Blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts niya at masyado niya akong ginalit. Papa Dudut, yon ang naging dahilan ko para makaramdam ng galit sa lahat ng mga lalaki. Nagtuloy-tuloy pa rin ako sa pagiging kabit. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman na ma-attract sa ganong klase ng buhay. Bakit nga ba ako nakakatsyempo at nagkakagusto lagi sa mga lalaking nakatali na? Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang araw at linggo ay hindi na muling nagkwento pa si Cherry sa amin tungkol kay Brian. Pakiramdam namin ay tuluyan na niyang iniwasan si Brian. Kami na lang ni Rika ang nagkakwento sa mga nangyayari sa amin ng mga kabit namin. Nakikinig na lamang si Cherry, Papa Dudut, at minsan ay naghahalo siya ng i-advise sa amin. Tama naman ang mga payo niya at mukhang natuto na siya sa mga nangyari sa kanila ni Brian. Mukhang siya pa nga itong naunang magbagong buhay kesa sa amin ni Rika. Pakiramdam namin ay graduate na siya sa pagiging number 2.
Sana all na lang talaga ang nasabi namin ni Rica. Pero masaya naman kami para sa bunso naming recruit. At least, hindi siya nalubog sa pagiging kabit tulad namin ni Rica na ilang taon nang umaasang kami ang pipiliin ng mga kinakabit namin. Pero wala namang nangyayaring ganon. Ilusyon lang namin yon. Papadudot nagbalik sa normal ang lahat, payapa nang muli ang lahat. Wala nang nakakaramdam ng takot sa amin kung may legal wife bang nakakatunog na kinakabit namin ang mga asawa nila. Na-enjoy na namin ng todo ang gin pomelo sessions namin. Na-enjoy namin magkakasama ang araw ng Martes. Hanggang isang Lunes ay tumawag sa amin si Cherry, Papadudot. Baka raw pwedeng mag-gin pomelo session na kami kahit na hindi pa Martes. Ayaw namin ni Rica dahil tradisyon na nga ang Martes at hindi yun pwedeng ilipat ng Lunes. Kaya lang ay sinabi niyang hindi na raw makakapaghintay ang ibabalita niya sa amin, Papadudot. Kaya naman pumayag na kaming agahan ang gin pomelo session namin. Pinakaunang nakarating ng bahay ko si Cherry, mukhang atat na siyang sabihin ang nangyari sa kanya. Sumunod namang dumating si Rica at hinanda ko na ang gin pomelo nang makompleto na kaming tatlo, Papadudot. Ibabalita mo, Cherry, at hindi mo na mahintay na magmartes. Isang tulog na lang oh. Gandahan mo yung ibabalita mo, ha? I-adjust namin yung gin pomelo session para sa'yo. Good news or bad news ba yan? Para alam ko kung dadagdagan ko ng gin yung inumin. Good news! Mukha naman good news. Blooming ka eh. Ano muna ang skincare mo bago ka mag-splok ng balita mo? At kung na-order ba yan online para maihabol ko na sa mga ipapadeliver ko? Buntis ako! Ha? Hindi ko alam kung anong sasabihin. Congrats? Ano ba? Sabi ko nga sa inyo, good news to! Sinong ama? Siyempre si Brian. Meron pa bang iba? Alam niyo namang loyal ako sa kanya. Pero siya loyal ba sa'yo at sa asawa niya? Sinisira niyo naman ang good news ko eh. Eh di na kasi good news yan sa amin. Hindi ka na makakainom ng gin pomelo. Kailangan ka naming ipagtimpla ng pomelo juice na plain. At mukhang hindi talaga good news yan dahil alam mong may asawa si Brian. Bakit hindi ka nag-iingat? Sinadya kong magpabuntis kay Brian. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo mas mapapahama ka lang dyan sa ginawa mo. Pwede kang idemanda ng asawa ni Brian. Nandamay ka pa ng bata. Imbis na ikaw lang itong nagtatago, pati yung walang kamuwang-muwang na nasa sinapupunan mo, madadamay pa. Sino bang nagsabi na itatago ko siya? Ilalantad mo yung pagbubuntis mo? Bakit kaya hindi ka nalang magkusang pumunta sa presinto para magpakulong? Walang ganyang ganap na mangyayari. Cherry, kabit ka! Hindi na ako magiging kabit. Kumalma kayo. Anong ibig mong sabihin? Ako na ang pinili ni Brian. Paano? Iiwan na niya yung asawa niya para sa'yo? Oo, at pinangakuan niya akong pakakasalan. At naniwala ka? Bakit naman hindi? Ramdam ko ang saya niya nung sinabi ko sa kanya na buntis na ako. Madali lang pekein ng saya, lalo na sa mga manlolokong kagaya ni Brian. Hindi man luloko si Brian. Bulag-bulagan na naman, girl! Ginawa ka niyang kabit! May asawa siya! Hindi pa ba panloloko yun? Akala ko ba walang manghuhusga kapag may gin pomelo session? Sorry ka, Lunes ngayon kaya hindi counted to. I-judge ka namin lalo na at may sanggol ng involved. Ang gusto lang naman naming sabihin… Huwag na kayong magsalita kung i-judge nyo lang ako. Parehas lang naman kayong mga kabit, kaya huwag kayong magmalinis. Ang kinaibahan ko lang sa inyo, pinili ako. At kayo, hindi. Parang nanapak ang huling sinabi ni Cherry, Papadudot. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang umalis at binalibag pa ang pinto ko. Pinagbigyan na lang namin dahil baka nga nadadala lamang siya ng emosyon
Lalo't kalat na ang hormones niya dala ng ipinagbubuntis nito. Natahimik na nga lang kami pareho ni Rica pagkatapos noon. Hindi na namin tinuloy ang pag-inom ng gin pomelo at nilagay na lamang namin yon sa ref at saka nagpainit na lamang ako ng kanin. Yung pulutan namin, inulam na lang namin, nagtagal pa saglit si Rica sa bahay. Hindi na namin pinag-usapan pang muli si Cherry at nanood kami ng pelikula at natsyempo para tungkol sa mga kabit ang napili namin. 12:00 na ng hating gabi nang umalis si Rica sa bahay. Hanggang sa pag-uwi niya ay hindi na namin napag-usapan ang mga nangyari. Kinabukasan ay wala pa ring paramdam si Cherry sa amin, Papa Dudut. Alam naming sumama ang loob niya dahil hindi namin siya nagawang kampihan. Naiintindihan namin siya. Pero sana ay naiintindihan din niya ang punto namin. Sa pagsapit nga ng Martes, kahit kaming dalawa na lamang ni Rica ay tinuloy pa rin namin ang gin pomelo session namin. Kahit wala si Cherry ay ayos lang. Kami naman ni Rica ang nagsimula noon. Maagang pumunta si Rica, nagluto kami ng pulutan at nagkakatawanan pa kaming dalawa habang nagkikwento kami sa isa't isa na mga update sa mga kabit namin. Pagkatapos naming magluto ng pulutan ay nagtungo na kami sa sala para magsimula ng uminom. Gumawa kami ng bagong gin pomelo at nilabas pa rin namin yung tinimpla ko noong Lunes na hindi namin nainom dahil naunahan ng pagdadrama ni Cherry. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay nag-back to normal na kami ni Rica. Ang dami nating uubusing gin pomelo. Hangover malala bukas. Wala tayong choice. Ubusin natin tong hindi natin nainom kagabi tapos itong bagong gawa ko na rin. Huwag na nating inumin yung kahapon. Ipainom mo na lang sa lababo. Sayang naman kasi. Alam mo namang ayoko nang nag-aaksaya ng grasya. O sige, salinan mo na ako para maubos na. May bisita ka ba, Rica? Bakit may kumakatok? Bahay mo to. Bakit ako tinatanong mo? Teka't pagbubuksan ko. Cherry! Welcome pa ba ako rito? Oo naman! Halika, pumasok ka! Andito si Rica. Kakasimula lang namin. Cherry, ano ginagawa mo rito? Maupo ka para komportable kayo ng baby mo. Salamat, Rica. Alokin sana kita ng gin pomelo pero may karga ka na. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng pomelo juice? May sobra pa ako sa kusina. Hindi na. Salamat na lang. May problema ba? Bakit parang ang lungkot mo? Tama kayo. Manluloko si Brian. Ay, gusto talaga kitang alokin ng gin pomelo. Ay! Mamulutan ka na lang, Cherry. Ano bang nangyari? Niready ko na yung mga gamit ko kagabi para makatakas na kami. Kasi yun naman ang usapan namin. Tapos nung tinawagan ko siya, di niya sinasagot. Hindi naman ako naghinala kasi gano'n naman lagi. Hindi naman niya agad nasasagot ang tawag ko kasi kasama niya ang misis niya. Kaya lang Ano? tinawagan niya ako kaninang umaga. Sabi niya, tapusin na raw namin yung relasyon namin kasi nakukonsensya na siya sa asawa niya. Ang kapal talaga ng mukha. Ang late makaramdam ng konsensya. Nagmakaawa ako sa kanya na kahit patago na lang ulit kami, basta wag niya lang akong iwan kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo't buntis ako ngayon. Anong sinabi niya? Ayaw niyang panindigan yung pinagbubuntis ko. Sabi niya, baka naman daw meron pa akong ibang kabit at gusto ko lang ipaako sa kanya. Linyahan ng mga lalaking takot sa responsibilidad. Hindi na nakakagulat. Ano na ang plano mo ngayon? Maghahabol ka pa ba? Kasi kung ako lang, ayoko na maghabol. Hinabol ko siya eh. Kaso tinakot niya ako. Sinabi niyang isusumbong daw niya ako sa asawa niya at sasabihing stalker niya ako. Ang kapal ng mukha talaga. Nagawa pang magdagdag ng kasalanan. Nakakagigil. May plano ka bang isumbong siya sa asawa niya o magsumbong sa mga pulis? Wala naman akong magiging laban. Tama naman kayo eh.
Walang kakampi sa mga kabit na katulad ko. Kami! Kakampi mo kami! Kung ano man ang mapagdesisyonan mo, susuportahan at tutulungan ka namin. Sasamahan ka namin magsumbong sa asawa niya kung makakatulong yun para sa inyong mag-ina. Bahala na, hindi ka namin papabayaan. Salamat pero ayoko na. Hindi ko na lang sila lalapitan. Kawawa lang kami ng magiging anak ko kung masasangkot pa ako sa gulo. Kaya ko naman to. Kaya mo talaga. At tutulungan ka namin. Hindi mo kailangan ng lalaking walang kayang gawin kundi magloko. May karma rin sa kanya lalo't tinalikuran niyang pagiging ama niya. Magtitirik ako ng kandila bukas para mapaaga ang karma niyang lalaking yan. Leslie, Rika, Ano yon? Anong kailangan mo? pwede niyo ba akong ikuha ng mangga at alamang? Natatakam kasi ako eh. Kami pa magbabalat para sa'yo. Niyakap namin si Cherry, Papa Dudut. At doon na nga siya napaiyak. Kahit kami ay nadamay na rin. Oo, at mali naman talaga ang maging isang kabit. Pero sa mga pagkakataong yon ay kami na lang ang nagkakaintindihan. Pwede nila kaming husgahan. Sanay na po kami. Pero hindi namin huhusgahan ang isa't isa. Hinayaan muna namin si Cherry na ilabas lahat ng sama ng loob niya. Pagkatapos noon ay naghanap na kami ng mangga para sa kanya. Kung saan-saan kami umabot para lamang makahanap ng mangga sa ganong oras. Nakahanap naman po kami. Sinabayan namin siyang kumain ng mangga at nakahinga naman kami kahit papaano ng maluwag. Ganon din si Cherry sa mga nangyari sa kanya. Lalo na noong paulit-ulit naming pinangako sa kanya na tutulong kami sa magiging anak niya. Pinag-usapan na nga namin kung ano ang magiging pangalan ng magiging anak niya. Sa ngayon, Papa Dudut, sinisikap naming damayan si Cherry sa pagbubuntis niya. At dahil nga sa nangyari kay Cherry ay pinili naming tapusin na rin ang pagiging mga kabit namin. Mahirap man pero ginawa po namin. Nakasanayan na naming maging number 2 pero gagawa kami ng paraan para makahanap kami ng lalaking gagawin kaming number 1. Hindi na kami papayag na itago na lamang. Hindi na kami papayag na pipiliin lang kapag may problema sila ng asawa nila. Kung wala mang pumili sa amin dahil sa aming nakaraan, hindi kami mag-aatubiling piliin ang aming mga sarili dahil yun naman ang dapat. Hanggat magkakasama kaming tatlo, hanggat may Martes at Jean Pomelo, makakayanan namin ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming kwento at sana'y may napulot po kayong aral at makatulong din kami para sa mga katulad namin. Muli maraming salamat po. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lizzy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.